Sa video na to, tuturuan ko kayo kung paano kumita bilang isang TikTok and Shopee affiliate dito sa Pilipinas kahit na wala ka pang kapital. Step by step kong ituturo sa inyo ang lahat para kahit complete na beginner ka pa lang, matapos mo nang panoorin ang video na to, pwede mo nang i-apply ang lahat ng ituturo ko at kumita. Mula sa tamang practices sa paggawa ng account, magpili at pag-promote ng mga tamang products, hanggang sa kung paano ka kikita ng komisyon at kung paano mo ito sa scale para kumita ka ng 100,000 per month. Pero before we go any further, gusto ko lang linawin, this is not a get-rich-quick technique. Kailangan mo ng sobrang daming oras, sobrang daming effort, at countless trial and error. Pero gayon pa man, kung gagawin mo ang lahat ng tuturo ko sa'yo, I guarantee you, kikita ka kahit wala ka pang kapital. At kung magawa mo ng tama, you can earn up to 6 digit per month as an affiliate. Pwede mong gawin to kahit nasaang parte ka pa ng mundo. Ready ka na? Let's go! So before ka kumita bilang isang affiliate, kailangan muna natin ayusin ang foundation. At dito, nagsisimula ang account setup. Pero sa step nito pa lang, nagkakamali na ang karamihan ng affiliates. Minamadali nila yung paggawa ng content kahit na wala pa silang tamang setup. So kung gusto mo kumita bilang isang affiliate, the first thing you need to have is a Shopee or TikTok account that you will use to apply for as an affiliate. Libre lang to at wala kang kailangan na puhunan. At once ma-approve ng platform, pwede ka nang magsimula mag-generate ng affiliate link, mag-post ng content, at kumita. Para naman makuha mo ang payment, dadaan yan via Shopee Pay or a bank of your choosing. Ngayong na-setup mo na ang Shopee account mo, kailangan mo naman gumawa ng TikTok account. Dito pa lang karamihan ng affiliates nagkakamali na. Nagpro-promote sila sa Shopee, pero hindi sa TikTok. At ang resulta, sayang ang effort. Isang platform lang ang na-utilize. So kung gusto mong magsimula mag-promote, I highly recommend gawin mo ito sa Shopee at sa TikTok. Remember, kung affiliate ka, hindi mo kailangan magbenta ng sarili mong products. Hindi mo kailangan mag-inventory or magkaroon ng stock ng mga products. Kailangan mo lang mag-promote ng existing products at kikita ka na via commission. Pagkatapos mong i-setup ang account mo, pupunta na tayo sa pinaka-critical na part. At ito ang niche selection. Let me tell you this, hindi lahat ng niche at hindi lahat ng products ay kumikita, especially dito sa Pilipinas. Kasi ang gusto nating hanapin na product bilang isang affiliate ay yung mga high demand or high repeat purchases. Ibig sabihin, yung mga produktong binibili ng paulit-ulit at sobrang laking volume. So let me give you an example of top performing niches. So examples of top performing niches are beauty and wellness, home and kitchen, fitness and health gadgets, at ang mga budget-friendly na products. Ngayon, para pumili ng tamang product to promote, kailangan mo lang sundin ang tatlong criteria na ito. Number 1, kailangan nasa price range na 300 to 2,000 pesos. That way, affordable siya pero malaki pa rin ang commission mo. Number 2, it needs to have a review of 4.7 or higher. That way, mas mabilis na mapapabili ang customer mo at mas konti ang refund rate. At number 3, kailangan may mataas na monthly sales volume. That way, alam mo agad na may demand yung produkto at hindi ka na nanguhula. Sobrang importante ng pagpili ng niche mo. Kasi kung affiliate ka, no matter how good you are at content, kung mali ang niche mo, hindi ka pa rin kikita. Pero kung tama ang niche mo at maganda ang produktong napili mo, dito na papasok ang malalaking komisyon. At itong single factor na to, ang niche selection, ang nag-iiba sa mga magaling na affiliate na malaki ang kinikita sa mga maliliit na affiliate na walang kinikita kahit todo effort. Let me remind you this, hindi lahat ng product worth it i-promote as an affiliate. Pagdating sa laro na to, kailangan mo maging strategic. Ngayon, pag-usapan naman natin mismo kung ano ang dapat mong i-promote. Pagdating sa pagpili ng first product mo, it needs to address 3 things. So number 1, it needs to be a problem-solving product. Sobrang simple lang, mas mabilis mabenta ang product na may malinaw na pain point or solution to a problem. Hindi mo kailangan maging magaling magsalita or magaling mag-promote kasi yung product na mismo ang bumebenta. Number 2, kailangan mong piliin yung mga viral or trendy na product. Kapag may mga produktong paulit-ulit mong nakikita sa TikTok, sa Shopee Live, or sa mga videos, hindi yan aksidente. Ang ibig sabihin niyan ay may demand at traction na ang products at sobrang daming affiliate na ang kumikita. Kaya kung may napapansin kang ganitong product, kailangan mong sumabay agad sa momentum. Kasi it's always easier to build off an existing products na may momentum
kaysa maghahanap ka pa ng bagong product. A simple strategy na you can use kung beginner ka pa lang ay gayahin mo ang mga content na nakikita mo online. And number 3, mas maganda kung makaka-focus ka on items with clear before and after results. So example products here are cleaning, fitness, beauty and wellness, or kahit anong item na may magandang before and after. Mas maganda palalo kung may visual demonstration kasi mafe-feature mo yan sa video mo. Tandaan, kung affiliate ka, hindi mo trabaho mag-convince ng buyer pumili. Trabaho yan ng seller. Bilang affiliate, ang kailangan mong gawin ay magdala ng viewers towards a product that already sells. Ngayon natapos na natin pag-usapan ang mga bagay na dapat mong gawin at hanapin, pag-usapan naman natin ang mga bagay na dapat mong iwasan. Sobrang obvious lang, kailangan mong iwasan yung mga product na maliit lang ang commission. Lalo na if below 3%. Kahit na sobrang viral pa ng product or sobrang mahal ng item. Kung 5 to 10 pesos lang kinikita mo kada order, kailangan mo ng sobrang daming orders at views para lang kumita ng maliit na pera. Instead, mas maganda na mag-focus ka sa mga products na matataas ang commission. That way, less effort, more payout. Next, kailangan mo naman iwasan ang mga produkto na may mataas na high return rate. Ito yung mga bagay na madalas ibalik ng customer tulad ng maling size na damit, mabilis na masira na product, or misleading na description. Kahit sobrang taas ng commission, sayang lang ang effort mo kasi kung mataas ang return rate ng customer, nawawala ang kita mo. Wag na wag kang mag-promote ng pangit at low quality ng store. Kahit sobrang ganda ng product, pero puro late shipping naman yung seller, pangit yung mga reviews, pangit yung pagka-package ng item kaya laging sira. Ikaw, ang brand mo at ang image mo ang masisira dahil ikaw ang nag-recommend ng item at ng store. Ang goal mo dapat bilang isang affiliate ay simple lang, mataas na conversion, stable na commission, at low headache. Ngayong nakapili ka na ng product na ipropromote mo, ito na yung parte kung saan nag-iiba ang mga affiliates na kumikita ng milyon at yung walang kita. At ito ang tamang content strategy. Tandaan mo, ang success ng affiliate ay hindi nakabase sa number of products na pinopromote mo, kundi sa kalidad ng content na ginagawa mo. You need to focus on short-form videos for Shopee and TikTok. Ito yung magiging bread and butter mo bilang isang affiliate. Ito yung magbibigay sa'yo ng stable na income. Ang pinaka-perfect at sweet spot dyan ay 15 to 30 seconds lang. Hindi masyadong mahaba kasi mawawala na ang atensyon ng buyers mo, and platforms like Shopee and TikTok are not meant for long videos. And remember, kung gumagawa ka ng short video, the first 3 seconds, dyan kayo naglalaban. Kung hindi mo nakuha agad ang atensyon ng viewers mo sa hook pa lang, mag-scroll down na sila at hindi maganda ang content na ginagawa mo. Yan ang tinatawag natin na strong hook. Pagdating naman sa structure ng isang effective na video, sobrang simple lang. Kailangan mo ng strong hook sa simula, so pwede itong problema ng mga viewers mo or a clear before and after na sobrang nakaka-appeal. And after that, dito na tayo papasok sa value proposition or kung saan i-introduce mo ang product. Ipapakita mo ang benefits or features ng product na pinopromote mo. And lastly, dito pumapasok ang CTA or call to action. Dito, your goal is simple. Ipakita ang resulta at magbigay ng urgency sa mga viewers. Pwede mong i-mention na patapos na ang discount or paubos na ang stock. That way, may urgency sa buyer at mas mabilis silang bumili. So aside from the structure, iba pang formats na pwede mong subukan ay mga POV, actual use kung saan ginagamit mo talaga ang product, poodle finds kung saan hindi mo ina-expect na gumagana, comparison videos na nagpapakita ka ng before and after, or, at ito ang paborito ko, mga unboxing na videos. Remember, kung gusto mong magsimula bilang isang affiliate, hindi mo kailangan maging influencer. Hindi mo kailangan ng malaking following or magagandang equipments. Kailangan mo lang ng tamang product, maging honest sa viewers mo, at maging consistent sa pag-produce ng videos. Kasi right now, viewers want raw and authentic content. Hindi yung scripted at peke. Now, pag-usapan naman natin ang live selling at ito ang cheat code pagdating sa mabilis na kita bilang isang affiliate. Sa TikTok at Shopee Live, pwede kang mag-feature ng maraming products sabay-sabay at sunod-sunod. Ang isa sa pinaka-advantage ng live ay pwede kang mag-demo ng product in real time at pwede mo sagutin ang mga tanong ng customer mo agad-agad. Dito na rin pumapasok ang creating urgency to convince your buyers to buy now. Ang secret sa pagiging affiliate ay live selling. Kasi isang session mo lang,
pwede kang makakita ng thousands of pesos, live selling ay parang cheat code pagdating sa affiliate. Kasi isang live session lang, pwede kang kumita ng katumbas ng 10 video. But let me reassure you, hindi to magiging madali. Sobrang hirap nito sa simula. Halos walang nanonood, kailangan mo ng on-hand product, at halos walang commission. Pero kapag nasanay ka na, sobrang laki ng upside. So kung bagong affiliate ka pa lang at gusto mo talagang kumita bilang isang affiliate, kailangan mong subukan ang live selling. Kung gusto mong malaman paano magiging mas effective ang live selling session mo bilang isang affiliate, I want you to comment live affiliate at gagawa ko ng video teaching you how to promote in live sessions. At once na kumita ka na bilang isang affiliate, dito na papasok ang scaling. Sa stage na to, dito na nagiging exciting. Kasi ito na ang daan para kumita ng malaki. Simple lang, ang goal mo, gawing predictable at repeatable ang income mo. Scaling means hindi ka nakaasa sa isang product lang or isang video lang. Pero may consistent na sistema ka. Sa stage na to, kailangan mong mag-isip bilang isang negosyante. Araw-araw, kailangan nagpro-promote ka ng maraming SKU at nagtetest ng multiple products and multiple niche. That way, you have a lot of offers to your audience base. This also helps you get predictable results and scalable result. Meaning, kung makikita mo sa testing mo kung ano ang video or product na effective, you can create and multiply that format. By doing this, mas tataas ang income mo and you are slowly but surely scaling your system. Bilang isang affiliates, hindi lang nagtatapos ang laro sa paggawa ng content. Kailangan binabantayan mo rin ang analytics mo. Dahil dyan mo malalaman kung ano ang nagustuhan ng audience mo at ano ang mga bagay na dapat mong gawin more often. Kung nakita mo na may magandang strategy kang nagawa, kailangan mong i-replicate at gawin ito 100 more times. Ngayon, gusto ko naman kayong bigyan ng realistic na expectation kung magsisimula pa lang kayo bilang isang affiliate. Realistic na kumita ng 500 to 2,000 pesos every single day. Habang inaaral mo pa ang platform at nagtetest ng mga different types of content, kapag naging consistent ka na at alam mo na kung ano ang gumagana ng content strategy at produkto, pwede nang umabot ng 50,000 up to 150,000 per month ang kinikita mo. At pag-scale ng strategy mo, pwede kang kumita ng up to 150,000 up to 450,000. Remember guys, hindi ito instant or get rich quick, pero sobrang realistic nito pag magiging consistent ka at malinaw ang strategy mo. Ngayong alam mo na ang tamang expectation at tamang strategy na pwede mong gawin, gusto ko kayong bigyan ng challenge. Ito ang tinatawag ko na 30-day affiliate challenge. Sa challenge na to, i-guide ko kayo mula sa first week kung saan kailangan nyo mag-set up ng account up to the last week kung saan nag-withdraw na kayo ng pera. Sa unang linggo or the first 7 days, I want you to focus on setting up your Shopee and TikTok affiliate account. Dito, kailangan mo na rin mag-research ng mga produkto at mga niche na ipropromote mo. I want you to post 3 to 5 videos per day. Mag-test ka ng multiple products and multiple video styles. That way, malalaman mo kung ano ang effective. Remember, sa stage na to, hindi perfecto ang goal. Your goal is to start, test, and get comfortable. Sa week 3 naman is the time for you to analyze your result. Titingnan mo ang mga analytics mo, kung ano yung effective, hindi effective, and do more of what works and stop doing those that don't work. And lastly, sa week 4, dito na papasok ang live selling. Kasi gusto kong masubukan mo rin mag-live selling. Sa 4-week challenge na to, hindi mo kailangan ng puhunan para magsimula. Ang puhunan mo dito ay oras, consistency, at diskarte. Kung gusto mo talagang kumita online, affiliate marketing is one of the easiest and fastest way na kikita ka online. Kung nagustuhan mo ang video na to, I want you to comment down below para malalaman ko and I will create more videos like this. And as always, keep learning, keep growing, and I'll see you in the next video.